Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, before tayo matulog, magandang gabi sa inyo. Sana manood kayo sa concert namin, mga pari, sa Diocese of Tagbilaran. It is a concert for a cause, mga kapatid. It's coming February 13 and 14, punta lang kayo sa parokya ninyo, and then para malaking tulong po. Ginawa natin yan para makatulong tayo sa diocese, lalo na sa project sa diocese, yung diocesan syndrome, para sa mga offices, para din sa mga conference, sa mga pari, saan magmi-meeting. Yan po ang gagamitin natin. And then sentrum po, na yan po ang sentro sa diocese natin. Marami pong mga kinakailangan ng diocese na matapos, no? Yung pagdalo ninyo, malaking tulong po yun. So sa Diocese of Tagbilaran po yan, okay? So ang ganda ng binabasa ko ngayon, it is all about the humility of the heart, no? At bago tayo matulog ay magsagawa tayo ng live. Dahil hindi ako nakapag-live ngayon, no? Punong-puno yung schedule natin. At merong practices natin. Okay? So, unang nanood sa atin ngayon ay si kapatid na Chito Solayven. No? Magandang gabi, kapatid. Si Neil Moore is watching. Pangatlo, si Junior Algunda nanood sa atin. Si Eva Pupier, no? Nanood din sa atin. Si Datske Veloses, no? Si Junior Gonda from Riyadh, no? And then ang mga star singers ngayon, ang unang star singers natin si Don Polistico, nagpadala ng 100 stars, no? At si Chidora Ilik nagpadala ng 50 stars. Si Gina Guevara 100 stars. Si Sally Salome, 99 stars. Si Chidora Ilik 50 stars. At si Lumatak Nining 50 stars. So ngayon mga kapatid, simulan na natin itong magandang magdinilay tayo. This is the supernatural virtue. It is the virtue of humility, mga kapatid. Okay? Although we feel the humiliation keenly when we are insulted, persecuted, and calumniated, this does not mean that we cannot suffer such trials with sentiments of true humility, subjecting nature to reason and faith, and sacrificing the resentment of our self-love to the love of God. So, itong mga humiliation, no, ma-feel natin ito. And then, when we are insulted, when we are persecuted, gagawan tayo ng mga storya na hindi naman natin ginagawa, no? We are not made of stone, so that we, hindi naman tayo mga bato, di ba? So that we need be insensible or senseless in order to be humble, no? Ma-feel din natin yan, masasaktan din tayo, di ba?
Masasaktan din tayo. No? Of some martyrs we read that they writhed under their torments, or others that they more or less rejoice in them according to the greater or lesser degree of unction they receive from the Holy Ghost. So yung mga yung mga martir pala, no, they rejoice in persecution. No, they rejoice in humiliation. They rejoice in their suffering, no? Greater or lesser degree of unction they receive from the Holy Ghost, and all were rewarded with the crown of glory. So nakatutok sila dun sa kaluwalhatian, dun sa reward ng ating Panginoon, no? So dun nila binuhos yung kanilang lakas, no? Despite of persecution, despite of humiliation, no? Inaalay lang nila sa Diyos ang lahat, no? Dahil ang Diyos naman ay divine justice. Yun laging inuulit ng mga padlak padlak sa Surigao, no? Divine justice, di ba? Ang Diyos justisya. As it is not the pain or the feeling that makes the martyr. So, hindi pala ang pagsagawa nila na martir, yung feeling nila na lungkot sila, no? Kundi naalay nila lahat sa Panginoon. Okay? Yung kalungkutan nila, yung mga sakit na nararamdaman, hindi sa kanilang pain, not the pain or the feeling that makes them martyr, but the supernatural motive of virtue. So, bakit naging martir yung mga santo? Yung mga santo naging martir sila, pero mga santo naging martir because of the supernatural motive of virtue. Ito yung makapagbanal sa iyo. Ito yung makapagmartir sa atin. When we have a supernatural motive of this virtue. Okay? In the same way, some humble persons feel pleasure in being humiliated, and some feel sadness. Yung mga mabuting tao, no? Yung mga humble na tao feel sad and feel pleasure, especially when weighed down with calumny, and yet they all belong to the sphere of the humble. So, marami sa mga mapagkumbaba na tao ay inaalay nila ito sa ating Panginoon, no? Sa ating Panginoong Jesus, no? And they feel sad, and some of them feel pleasure. Because it is not the humiliation nor the suffering alone which makes the soul humble, but interior act, no? So hindi yung pain, hindi yung suffering ang humble sa'yo, but your interior act, yung interior act mo, no? Yung interior act by which the same humiliation is accepted and received through motives of Christian humility, especially of a desire of resemble Jesus Christ, who though entitled to all the honors of the world could offer him more humiliation and scorn for the glory of his eternal Father. So dito mga kapatid, bakit ba naging humble yung tao? Hindi sa pain, hindi sa humiliation, kundi sa kanyang interior act. Balik naman tayo doon sa supernatural motive of virtue. No, kahit si Kristo nga Diyos nga siya, di ba?
Panginoon nga siya, di ba? Pero anong nangyari sa kanya? Tinanggap niya lahat ng humiliation na naranasan niya. Tinanggap niya lahat ng mga persecution na nadaanan niya for the greater glory of the Father. No? And then, bakit ba ang isang tao maging authentic, humble yung tao? When we have this desire to be resembled like Jesus, no? Hindi tayo maging katulad ni Kristo kapag hindi tayo ma-humiliated in front of many people. Parte yan sa ating pagsunod ni Kristo. Okay. Meron din na-humiliate dahil sa mga ginagawa natin na hindi mabuti. Nabash tayo dahil hindi mabuti yung ginagawa natin. Pero kung yung ginagawa mo ay kabutihan, yung ginagawa mo ay para sa simbahan at para sa Panginoon without other motives, no, without selfish motive, na selfless lang yung natitira sa ating damdamin at sa ating puso, no? So yun po, no? Yun ang it will lead us to authentic humility, mga kapatid. Una, may supernatural motive of virtue, and then yung interior act natin. Hindi yung pain, hindi yung trials, hindi yung humiliation, hindi yung persecution, but your disposition. Okay? Psalm, kinuquote niya dito, Psalm 68:8. O God of Israel, for thy sake I have borne reproach. O God of Israel, for your sake I bore reproach. No? Magpatuloy ako. No? Despite sa mga naranasan natin, patuloy tayo, mga kapatid. Huwag kang sumuko. No? At huwag kang bibitaw, no, sa pag-embrace nitong virtue of humility. Supernatural motive of virtue, and then the interior act why you do it. So yung intention natin to glorify Jesus, to resemble Jesus Christ on earth. Yan ang pinaka-importante nating gawin, mga kapatid. Okay? Patuloy. The doctrine of Saint Bernard is worthy of our notice. It is one thing to be humiliated and another to be humble. So, hindi po magkatulad po yung humiliation and humility. It often happens that a proud man is humiliated. Kahit yung proud man, din yung humble, ma-humiliated. Yung proud man is humiliated, yet he nevertheless remains proud, receiving humiliation with anger and contempt, doing all he can to escape them with frightful impatience. O magagalit yan. Mag-revenge yan, no? Why sukod sa bawas, ngipin sa ngipin, mata sa mata. And then patuloy. It sometimes happens to the proud man becomes humble. Pero meron din nangyari yung mapagpataas sa sarili, naging humble. That the proud man becomes humble. The humiliation teaching him to know himself as he is. Itong naranasan ko, it is a great lesson for me. And by this knowledge, he learns to love this very humiliation. At sa pamagitan nito, you enjoy, you fall in love with humiliation. No? Mas mabuti din nakaranas ako ng humiliation. Dahil dito, I learn a lot of things. No? Sabi ni Saint Bernard, he is humble who converts all his humiliation into humility, and says unto God, it is good for me that thou hast humbled me. So, itong mga humiliation na
ano sa akin, naka-lead ko sa pagpakumbaba, ito po ay maganda. Sabi dito, it is good for me that thou hast humbled me. No? Ito po ay makapagbigay sa akin ng kabutihan. Ito mga humiliation na nadaanan ko, it is good for me. It is good for me that thou hast humbled me. So, ito ay reminder sa akin na I am brought from nothing and I knew nothing. So, yan lang sa muna mga kapatid ha. The humility of the heart, the thoughts and sentiments on humility. Ang ganda po. At sana po ay may natutunan po kayo ngayon. At pasalamat na lang ako sa mga star senders natin bago tayo matulog. Si Jennifer Daguhoy Pieter, nagdala sa atin. Advance happy birthday. Birthday ni nanay bukas. No? Nagdala sa atin ng 50 stars. Si Sasa. Please pray for me and pray back to you. Nagpadala sa atin ng 150 stars. Salamat po, Sister Sasa. Si Fatima. Nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Janine, wow, 350 stars. Salamat. Sister Jennifer pala. Daguhoy Pieter. No. And then si Gina Guevara, yes, Father, nasasaktan din. Kahit magpakumbaba minsan, makasagot ka rin na hindi maganda. Padala sa atin ng 50 stars. At si Marcela Galua Corta, Earth, napadala sa atin ng 200 stars. Salamat po. Si Sister Sasa, additional 100 stars. At si Chidura Ilik, 75 stars. 175 stars. Si Alan Ilangos, nagdala ng 50 stars. Si Bernardo Barsabal, Blessed Evening Paths, Jesus, I Trust in You, nagdala ng 50 stars. Si Lumatak Nining, nagdala ng 50 stars. Chidura Ilik, 50 stars. At si Sally Salome, 99 stars. Si Gina Guevara, 100 stars. At si Chidura Ilik, 50 stars. At si Don Polistico, 50 stars. At si Sister Sasa, additional 100 stars. At si Normilita Estaskil, may gabi Father na ako'y pangutan na unta pwede ibutang ang picture sa tao nga namatay na iapil sa altar, kauban sa mga ribulto. Merong naglalagay para madasalan, pero hindi yun po ang dinandasalan. Okay? Para ma-reminded na lalo yung bagong patay, di ba? Pero mas mabuti hindi ilagay sa altar, kundi sa ibaba lang ng altar. Okay? Sa ibaba lang ng altar. Daming nagko-comment sa atin ngayon. Pili lang tayo ng ilan ha. Si Sister Sasa, additional 50 stars. Si Lilith. Ang sabi ni Lilith, Alvarico, always good health, Father. Si Cathy Doblas is watching. Si Josephine Samson Vidal, magandang gabi po, Father. God bless. Si Cherry Rubio Duyag, watching from Midillian, Cebu. Si Mary Grace Naraga, nood sa atin. Good night, Father. Si Giselle Clisino, malaking biyaya po sa inyong mga stars at mga subscribers. Palagi po akong nanonood sa mga debate mo, Father. Si Tatsuki Velos, I'm so proud of you, Father. Salamat po. Si LG April, thank you. Gospel reading, homily daily, watching from Canduman, Mandaue City. Si Marciano Pukita, nanood sa atin. Si Juan Hugson, San Juan, watching from Lapu-Lapu. Patabang kunin mo, Father, prayer about sa creatinine, taas kayo akong auntie, sad, mag-pray sa iyang operation sa brain tumor. Si Manuel Hogan, isali ko sa dasal. So, wala na akong oras, no? And then, God bless po. At sana po ay nasa mabuting kalagayan po. Don't forget to pray always, especially the intercession of Mama Mary, the Holy Rosary po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day your deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, tatak of thee with a humble heart. May additional star senders natin. Si Sister Sasa pa rin, nagpadala ng 100 stars. God bless po.